So yan, live ulit tayo. Wala pa mga viewer pero magpapatuloy lang ako. So yung topic nito is unlocking of script. Ito yung tinatawag nila na awakening or self-realization. I-realize mo yung self mo na ikaw din yung source, di ba? Di ba tinanong ko na yan dati sa inyo? Sino ba kayo? Who are you? Yung self na sinasabi ko is yung source nga, di ba? So yan yung i-realize nyo na ikaw yung self. Majority kasi ng tao is nasa script. Ibig sabihin, nasa program pa sila nung script. Yan yung tinatawag na destiny. So pag panganak pa lang sa'yo, may script ka na talaga. So, nandun sa script na yon yung kung ano yung mga mangyayari sa buhay mo, specific. Tapos, pati nga yung death mo nandun na rin eh. So meaning, wala ka talagang freedom of choice kapag hindi mo na-unlock yung script mo or hindi mo na-experience yung awakening. Meaning, hindi ka nakapag-self-realize. So hindi mo na-discover na ikaw yung source or yung tinatawag kong self. So kapag nakalock ka sa script, wala kang freedom of choice. Yung mga manifestation, hindi gagana yan. Tsaka yung law of attraction. Kasi nga, yung destiny mo naka-fix na. Paano ka maglo-law of attraction nun, di ba? Kasi nandun ka sa script. Ibig sabihin nasa program ka. So meaning wala kang freedom of choice. So ito yung tuturo ko sa inyo. Nakuha ko to kay Quartz Crystal para ma-unlock mo yung script mo. So paano ka magkaroon ng awakening or yung tinatawag nilang gumising ka. So pag nasa script ka, tulog ka niyan. Ibig sabihin yan is yung sinusunod mo lang talaga yung script na binigay sa'yo ng buhay. Hindi lang ng lipunan yan ng buhay mismo. Kasi nga pag panganak sa'yo, nasa script ka na, di ba? So hanggat di mo na self-realize yung sarili mo, wala kang freedom of choice. Hindi ka makakapag-manifest. Yan law of attraction, hindi gagana sa'yo yan. Kasi nga, nasa script ka eh. So, ito yan In English to pero tatagalugurin ko na rin sa inyo. To escape the Matrix 3D prison. So, 3D reality kasi nga, nakabound ka sa limitasyon ng, di ba, ng katawan mo. Or, tinatawag na ito yung prison yung 3D reality. Kasi nga, limitado yung mga ma-accomplish mo, mga gusto mo ma-experience, limited lang talaga siya. So, i-realize mo na fully aware that there is something going on in this world. So, kailangan nararamdaman mo na yan, teka, parang may mali dito sa realidad na to. Tapos, sinabi dito, must be aware of being trapped in the 3D illusionary matrix. So, yun yung sinasabi nila, di ba? Na aware ka na parang natrap ka lang dito or parang may gustong kumawala sa loob mo. Yun yung self na sinasabi ko na kailangan mong pakawalan. Kaya nga self-realization, i-realize mo yung self mo. So, must be aware of being trapped in the 3D illusionary matrix. You must do it in this lifetime. So, habang nabubuhay ka, ngayong lifetime na to, di ba, one shot nga lang to, kailangan gawin mo na siya ngayon. So, since napapanood nyo na to, nanonood kayo nito, so, nandun na kayo sa path na yon nung frequency na sinishare ko. You must desire real truth even if it's all against all of your previous programming. So, may something sa'yo na dinidesire mo na mag-seek ng truth, yung katotohanan. You must let go of all the previous programming. So, kailangan mo dito mag-let go. Meaning yan is lahat ng paniniwala mo, ile-let go mo na yan. Lahat ng paniniwala mo, as in totally all. You need to know who you are, who you really are, and why you are here. So, na-share ko na yan sa umpisa, bakit ka nandito, anong purpose mo, tsaka sino ka ba, di ba? Yun yung tinatawag kong self. Panoorin niyo yung una kong live. Tapos, sinabi dito, you need to develop the ability to live in the now because time and space are illusion. Past and future don't exist. There is only now.
So yan, nasabi ko na rin yan dyan sa mga clip ko na yung time tsaka yung space ay illusion. Wala talagang past and future. Now lang talaga yung nag-i-exist. Namumuhay tayo sa now. Meaning now lang talaga mahalaga. Connect to source, which is who you really are. You are not the 3D body illusion. So itong 3D avatar mo to, itong katawan mo, ginagamit mo lang to talaga para mag-navigate dito. Para ma-experience mo tong game called life. Get out of all religions and all belief system, because in the middle of every belief is a lie. So yan yung sinasabi nila, di ba? Lahat ng religions, mga programming yan, culture, paniniwala, kailangan kumawala ka na dyan. Kumawala ka na dyan sa mga yan. Dahil because in the middle of every belief is a lie. Di ba belief? Ano ba yung middle ng belief? Lie. You must know now. You must discover what this game of life really is and what is the rules of the game. So, ang rule kasi dito sa game, para ma-unlock mo yung frequency mo is itataas mo yung frequency, ma-unlock mo yung script mo is itataas mo yung frequency mo. Raising frequency is mandatory. Kasi pag nasa lower vibration ka, hindi mo talaga ma-unlock yung script mo. Hindi ka magkaka-awakening. So, ang unang sinabi niya dito, stop eating meat, animals, meat. So, pwede mo naman gawin to ng 30 days lang. Pero ginawa ko to dati, nung 10 years ago. Kasi nga, nagka-awakening ako matagal na, 10 years ago na yun. Nag-vegetarian ako nun. Pero hindi ko siya advisable kasi nga, papayat ka. So gawin mo lang talaga siya pang pataas ng frequency. Kasi nga, the more na wala kang animal meat, kasi lower density yung mga 3D animals, di ba? So, nakakatulong siya. Actually, ito talaga yung mas makakatulong, yung hindi pagkain ng animal meat. For 30 days lang siguro, mas mainam. Connect to source self. Revoke all soul contracts, past, present, and future. So, ibig sabihin yan parang total surrender lang to nung mga past mo, kung ano pa yan, yung present tsaka future. Parang wala kang iniisip, na sa now ka lang talaga. Set free and remove sin and karma programming. Wala talagang sin, walang karma, cause and effect lang yung applicable sa reality natin. Kagaya ng sinasabi ko pa ulit-ulit, pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti. So, wala talagang sin and karma. Hindi totoo yan, programming yan. Kaya nga, buburahin mo talaga, as in, lahat-lahat, total zero. Paano mo ma-reach yung tinatawag na unlocking ng script, 'di ba? O yung tinatawag na 0 point, 'di ba? Ano bang eternity? Zero, 'di ba? Stillness. Si God, ano ba si God? Zero. 'Di ba? Zero. Yun kasi yung pinaka-highest frequency. So, i-align mo dun sa 0 point. Yung utak mo, katawan mo, pati yung paniniwala mo. So, paano mabubura yung paniniwala? Zero. Wala kang papaniwalaan. I-stick ka lang sa cause and effect. So, yan yung sinabi. Subdue the ego. So, ego. Ano ba tong ego? Ito yung self na pag-aakala mo. Recognize it and how it affects you. So, ito yung nakaka-apekto na yung tingin, ito yung nagse-self-preserve sa'yo, yung akala mo ikaw yung trabaho mo, akala mo ikaw yung profession mo, akala mo ikaw yung katawan mo, yan yung ego, yung false self. Ang role lang kasi niyan is parang, yung ego, ang role niyan is i-preserve ka. I-preserve yung false self. Para nga mabuhay ka, syempre magsusurvive ka dito. Although, kailangan rin naman talaga ng ego kasi nga kailangan mo mag-survive, di ba? Pero yan yung false self na sinasabi. Tapos, stop judging and criticizing. So, dito na papasok yung lagi kong sinishare sa inyo, yung self-focus tsaka pagmamahal sa sarili. Kasi, ang focus ng pagmamahal sa sarili is self lang.
Wala kang pakialam sa judgment ng ibang tao, hindi mo rin sila i-judge kasi focus mo lang talaga sa sarili mo, eh. Parang ito yung sinasabi kong alignment sa God state or 0 point. As in talagang hindi ka magja-judge, wala kang hate, wala kang mararamdaman dapat, isu-surrender mo 'yan lahat. Yung judgment, criticism, yung hate, anger, so surrender mo na 'yan. Kaya nga kung meron kayong hinanakit sa mga tao, patawarin nyo na. Kasi para yan sa sarili nyo. Hindi yan para dun sa tao na kaya mo siya pinapatawad dahil nakagawa siya ng kasamaan. Hindi. Magpatawad ka para sa sarili mo kasi yan yung dadalhin mo. Kailangan i-zero mo yan. Wala ka dapat na nararamdaman na hinanakit o mga trauma para ka maka-unlock sa script mo. So, ito yung sinasabi, recognize that this is all a 3D illusion 3D illusion reality. So, yun nga, 'di ba? Itong 3D na to, itong 3D material, ito, hindi illusion nga to lahat, 'di ba? Paano nasabing illusion? Kasi nga mamamatay tayo eh. O di illusion. Kasi ang totoo lang, 'di ba, kung yung ibig sabihin ng totoo, 'di ba, yung parang permanente. Walang permanente o di dinefeat na yung permanence, 'di ba? Illusion lang talaga. So stop watching television. Huwag ka na manood ng television kasi programming yan. News media, programming din yan. Tsaka yung pakikinig ng music. Tapos observe surrounding without reacting. Taking the neutral path. So yan yung sinasabi natin na nasa present ka lang, obserbahan mo yung mga pangyayari, walang judgment sa utak mo. Tapos, hindi ka magre-react. Obserbahan mo lang talaga yung mga nangyayari. Control your thought, emotions, and body. So, pansinin mo yan, di ba? Parang, usually kasi makakapagpagising sa'yo is yung meditation. Kasi nasa stillness ka niyan eh. Ina-align ka dun sa 0 point. Yung tinatawag kong God state. Kasi yung 0 point, nasa stillness ka niyan. Wala kang worries, wala kang emotion. Actually, natap ko na yan. Wala na akong emotion na nararamdaman. Pero nakakaramdam pa rin ako ng emotion which is mahalata nyo yan sa mata ko, 'di ba? Parang still lang siya, 'di ba? Parang walang reaction, mukhang poker face. So, lahat ng mga nakatap dito sa self na to, kapareho ko ng reaction na mukha. As in ganito yung mukha. Wala ganong reaction. Parang poker face lang talaga siya. Observe surrounding without baka may maka-debate ka dito, idol. Ewan ko kasi nagli-live sila eh, 'di ba? Tsaka hindi ako nakikipag-debate. Pwede kayo magtanong dito kasi pagka ako dito, nagpa-join ako ng ibang tao, ang mangyayari, hahaba yung kasi pinipreserve ko to hanggang 30 minutes dahil yung memory ng cellphone ko mapupuno. So, gusto ko mabigay sa inyo yung impormasyon para makatulong sa inyo. Tapos, control your thoughts, emotions, and body. Become whole and complete, which is alchemy. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya isa lang talaga formula ko dito para ka gumising. Self-focus or pagmamahal sa sarili. Kasi ito yung, di ba, inner alchemy is, yan yung shadow self. Yung parang i-embrace mo yung good side at bad side mo. Tatanggapin mo lahat ng flaws mo, good side mo, bad side mo, insecurities mo. Para mag-in-align siya sa 0. 0. Ito kasi goal ng awakening 0 dapat yan. 0. Ibig sabihin, matap mo siya. Matap mo yung source, di ba? Para siya makapasok. At siya na kukontrol ng avatar mo. Siya na magte-take over. Actually, itong info na pagbibigay ko sa inyo, siya na kumukontrol na itong avatar ko. As in, technically, para ka na rin talagang conscious death. As in, para ka ng patay. As in, death ka na talaga. Pero siya kumukontrol ng katawan ko. At nagbibigay ng info na to. So, you must slay the dragon. No, isa to. Ginawa ko rin to dati. Nag-nofap ako 4 na buwan. Bago ko ma-unlock yun. Actually, hindi naman... Ang bilis ko nga ma-unlock yung script ko nun Kasi by that time, 10 years ago to
Parang 30 days nga lang talaga. Nag-vegetarian ako ng 1 year nun. Tapos nag-nofap ako ng 4 months. After 1 month, nagme-meditate ako. Biglang aksidente. Biglang boom! Stillness na siya agad. Yung parang bigla kang, as in, daig mo pa yung nakadroga. Daig mo pa yung nakadroga. Kasi parang, shit, wala ka nararamdaman. Tapos yung utak mo, unti-unti nang nawawala yung mga worries mo. Kasi nga, zero na nga eh. 0 point, di ba? Mapapansin nyo yan sa mukha ko, di ba? Yung mata ko, parang still lang siya. So, respect all life, even insects. Don't kill it. It is low frequency. So, wag ka papatay yung mga insekto. Okay lang kung kinagat ka. Minsan ginagawa ko rin yun. Pero, compassionate din talaga ako. Which is, dapat nyo rin talaga i-respect lahat ng may buhay. Kasi nga, focus mo nga lang sarili, di ba? Mahal mo nga lang sarili. Actually, dun din to iikot lahat ng shinare ko. Pero, ito yung breakdown na kailangan i-align nyo sa zero lahat. Kasi, sinasabi ko nga sa inyo, pag nasa script kayo, di ba hindi nyo na-unlock yung script nyo? Ibig sabihin, hindi kayo gumising. Nandun pa rin kayo sa matrix na script. Ibig sabihin, wala kayong free will. Hindi nyo makokontrol yung destiny nyo. Sure, meron mga tao dyan na nasa script na mayaman, pero tulog sila, di ba? As in, mapapansin mo, paulit-ulit lang ginagawa nila. Tapos parang walang depth. Although mayaman sila, actually, pagka dito nga sa ganito, solo journey to eh. Ikaw lang talaga mag-isa eh. Kasi nga, sa'yo lang talaga iikot lahat. Ikaw nga si God, di ba? Ikaw ang center ng universe mo. Solo journey mo to. Ito yung parang, confidence ka na ba, idol? Syempre. Magsasalita ba ako ng tuloy-tuloy na ganito kung hindi ko kaya, di ba? So, ayun. Di ba? Yung sinasabi ko, di ba, na, sana ba ako? Ayun nga, yung self-love na sinasabi ko, di ba? Kasi nga, sa self mo lang talaga iikot. Ikaw yung center ng universe. Ikaw rin si God. Tapos kung wala ka, tingin mo mag-i-exist ton lahat. Di ba malamang hindi? So, yan yun. Yung astral travel, meron mga nakapagbanggit niyan. Pero, hindi ko pa na-try yan. Tsaka, hindi kasi ako naniniwala sa ganyan eh. Kasi 'di ba dito nga subjective reality. So, kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun talaga yung mangyayari. So, kung naniniwala ka sa astral travel, yun talaga yung mangyayari. Ako kasi, more on cause and effect ako eh. Hindi ako naniniwala basta-basta eh. Although naniniwala ako dun sa law of attraction kasi inner naman yun eh. Actually, yun nga talaga yung nangyayari eh. Na kung bakit ako nandito, bakit ka nandyan sa katayuan na yan. Kasi yan yung shape nung kalooban mo. Ibig sabihin yung subconsciousness mo. Panoorin nyo yung napaka-deep nung live ko na pangalawa. Doon ko dinisect lahat ng subconscious programming. Kasi nga 95% yun na kumokontrol ng buhay mo. Siya kumokontrol ng isip mo, kilos mo, sasabihin mo, papakinggan mo. Tapos yung mga reactive na reaction mo, 'di ba? So, ito yung sinasabi pa. Detach from everything in this illusionary 3D world and know it's an illusion. So, nabanggit ko na rin to nung first live ko na wala talagang permanente. Bakit ko sinishare yung mga ganyan, walang permanente? Para mabilis kayo makapag-detach. Kasi, biruin mo, yung anak mo, hindi naman permanente yan. Asawa mo, hindi naman permanente yan. Yung mga gamit na to, for experience lang talaga, di ba? Kahit nga life and death, for experience lang din talaga yan. So, mabilis kayo makaka-detach pagka pinakinggan nyo yung impormasyon ko. Kasi nga, walang permanente, di ba? So, kung ito yung nagdi-defeat na totoo tong realidad eh. Kasi nga, kung ang game mo ay magtatapos, ibig sabihin mamamatay ka, illusion lang din talaga lahat, 'di ba? So ang totoo lang talaga is yung kawalan. Which is yun yung pinapaniwalaan ko Kaya nga hindi ako naniniwala sa mga kung ano-ano eh. Consciousness lang talaga, awareness lang, or yung tinatawag ko lang self. So,
don't trust anyone. Kahit itong mga impormasyon ko, nasa sa inyo na to kung papaniwalaan nyo. Pero, ang makakapagsabi ng totoo, yung self nyo. Ibig sabihin yung self nyo. Tapos, ito nga, ikaw ang makakagawa ng personal journey mo. So, yan yun. Na-dissect ko na yung info na yan. So, bakit importante to? Kasi nga, di ba, itong channel na to, parang maraming mga tao interesado dyan sa law of attraction, tsaka yung mga assumption, yung mga ganyan, ma-attract mo yung mga gusto mo. Pero, kung nasa script ka, sure, mayaman ka, pero wala kang freedom of choice. Kagaya ng mga sinishare ko na ganito, di ba? Hindi to ma-share ng mga nasa script na tao, di ba? Hindi nila ma-share to, di ba? Kasi nga, limited yung capacity ng nila, inner knowing. Limited yung itutukoy mo, idol, is uncreated world. Yung self. Bali, yan yung sinasabi ko, di ba? Lahat tayo nagmula sa imagination, uncreated. So, yan yung mind talaga, yung puro. 'Di ba yung eternity sinasabi ko, 'di ba? Eternity. Yung uncreated meaning siya yung eternity. Eternal siya kasi hindi natatapos, walang katapusan, 'di ba? Walang umpisa, walang katapusan. Ito material world merong umpisa at may katapusan, 'di ba? Which is yung katawan mo. Pinanganak ka, mamamatay ka, 'di ba? So may katapusan, 'di ba? Tapos yung ever knowing. Pag natap mo siya, makakapag-share ka ng impormasyon ng kagaya nito. Ever knowing, taas powerful. Ibig sabihin, eternity siya, di ba? So, ito yung sinasabi ko dati sa channel ko na mamamatay man ang katawan ko, itong katawan ko, mamamatay. Pero yung information, wisdom, or tinatawag nilang spirit or kung ano, tatayo siya. Ibig sabihin, mapapasa lang siya sa inyo, sa ibang tao, magigising sila, i-share nila to sa ibang tao, mamamatay na naman yung katawan, pero yung wisdom tatayo. Yun yung eternity na sinasabi nila na omniscient, omnipresent. Omnipresent is pag nagising ka is laging now lang yung mahalaga. Tsaka omnipotent. Omnipotent is yung powerful, di ba? Yun nga yung sinasabi ko, di ba? Kahit mamamatay ako, tuloy pa rin yung self na yon kasi nga may ibang tao na magigising at matatap siya. So, walang spiritual dito sa awakening. Maraming mga tao kasi 'di ba nagsasabi na spiritual journey. No. Walang spiritual journey dito. Dahil yan lahat ay programming. Yung mga spiritual na yan, 'di ba, religion or kung ano, lahat yan programming. Actually dito sa Western country, mga tao dito atheist eh. May point din naman sila, pero kung isipin mo ng malalim talaga, yung I theist. Ibig sabihin ng theist God, 'di ba? I theist. So ikaw 'yun. Ako, ikaw, tayo yung God, expression tayo ni God, 'di ba? So once na control ka na nung tinatawag ko ng self, ibig sabihin natap mo siya. Self-realization, realizing yourself, which is yung na ikaw rin yung God na hinahanap mo, is siya na magkocontrol ng katawan mo. Tapos, eto, kung ano na lang gusto mo ma-experience dito sa buhay, yun yung meron kang freedom of choice. Ibig sabihin yung destiny. Alam mo yung journey book? Yung turn to page 1 to 34, mga ganyan, kung ano yung journey na gusto mong ma-experience. So, experience lang talaga tong buhay na to, for experience lang. Nasa sayo na yan kung ano yung gusto mong ma-experience. Hindi to about sa, di ba, mostly kasi sa law of attraction, di ba, is yung success is money, financial parati yan, di ba? Which is totoo rin naman talaga kasi nga, yan yung mahalaga dito sa reality para meron kang freedom na makaalis sa sitwasyon na ayaw mo, makakapunta ka sa ibang lugar na gusto mo ma-experience, pero hindi talaga yan yung main reason bakit ka nandito. Main reason mo lang dito is experience, kesyo ano pa man yan. Kung poor ka dyan, okay lang naman, di ba? Okay lang naman, basta at peace ka.
'di ba? Yun lang naman mahalaga eh, at peace ka, at saka yung experience, hindi kayong parang nagsisisi dahil mahirap ka or something na ano. Pero hindi ko advisable yung gano'n na mag-ano pa rin kayo ng iayusin nyo pa rin yung financial kasi may survival side tayo. Spirit by wisdom or soul. Yes, yan. Wisdom, soul. Isa lang yan. Soul. Soul kasi katawan yan eh. We are gods. Yes, we are gods. Totoo yan. So yun nga, so sa mga bago pa lang nakapanood, yung kanina mga sinishare ko kung paano ko kayo gumising para yung manifestation magagawa nyo. Kasi nga, pag nasa, once na-unlock mo na yung script mo, di ba ikaw na nga si God, kung anong iisipin mo parate, mangyayari. Mangyayari talaga siya. Kasama na yung negative hindi lang positive. Kasi mostly sa mga law of attraction, puro positive iniisip. Paano kung napag-isip ka ng negative? Mangyayari talaga. Kasi nga, di ba, ikaw na nga yung magke-create Ikaw na yung self na hinahanap mo or God Ikaw na yung God the creator na nagkatawang tao. So kung ano may iisipin mo at laman ng kalooban mo, yun yung mangyayari. Kaya nga, maganda talaga mag-deprogram. Although pag nagising ka naman talaga, na-deprogram ka na kasi nga, in alignment ka na sa 0 point. Ibig sabihin, may inner na, na-achieve mo na yung inner peace. Ibig sabihin yung peace na yun, nasa 0 point ka na. Nasa God state or 0 point kapayapaan na tinatawag ko, etc. Tapos may isi-share din ako sa inyo. Since solo journey to, teka, naghahang Alam ko maririnig nyo pa rin to. I-upload ko rin naman to mamaya Syempre, para sa mga followers dito, para sa informasyon. Matap nyo rin to. So, yun nga, di ba? Since solo journey to, which is self lang talaga. Kuwari, may karelasyon ka dyan, self lang din naman talaga mahalaga. Kahit siya self-interest niya yung mahalaga, ako self-interest ko yung mahalaga, di ba? Tsaka, bawat tao may kani-kanilang realidad tsaka interest, di ba? So, solo journey lang talaga to. Oo nga, may karelasyon ka, pero expect mo na may ending yan, di ba? Kasi nga walang permanente, di ba? Ang goal lang naman kaya ka mag-unlock ng script is para ma-enjoy mo lang talaga, magkaroon ka ng freedom of choice to control your destiny. Pero at the end of the day, hindi naman nagmamatter kung ma-unlock mo yan or hindi. Which is, kaya nga sinishare ko to Ibig sabihin, nasa inyo yun, nasa loob nyo mismo, nagsisik kayo ng knowledge para ma-unlock nyo yung script nyo. So, yun. Tapos, since solo journey nga lang din to, kapag nasa script ka is yung pangalan mo, nasa script yan. Yung family mo, nasa script yan kung sino yung magiging parents mo. Character lang sila sa buhay mo. As in, character lang talaga. Yung parents mo, character lang yan. Kapatid mo, tinitirahan mo, nakabase yan sa script. So, tsaka yung mga tao na yan, mga background character lang yan. Kasi parang against yata sa rule na magkita yung dalawang source player. Kasi wala pa ako na-meet na source player sa totoo lang. Kuwari, kagaya ko. Siguro merong konting ganun, pero wala pa ako na-meet na source player na kagaya ko. As in yung parang in physical. Ewan ko kung against sa rule yun or mga tulog na tao, mamimit mo. Pero yun nga, hindi na rin mahalaga yun kasi nga, subjective reality. So yung kapakanan mo mismo, experience, saka mga gusto mo ma-experience dito, yun yung mahalaga. Pinapamulat ko lang sa inyo na yung parents mo, kapatid mo, yung mga tao sa trabaho mo, lahat yan ay background character lang. Kesyo tulog pa yan or hindi, i-considered mo sila as supporting cast. I-considered mo sila supporting cast. Kasi
Kasi 'di ba yung mga tao 'di ba naglulong sila na may kasama, "Ay gusto ko kagaya ko rin siya na merong fractal na ni source," ganyan. Oo nga, pero magkaiba naman kayo ng katawan 'di ba? Maging realistic ka naman 'di ba? Tsaka solo journey nga 'to 'di ba? You live alone and you will die alone. Kaya nga pinapamulat ko na 'to sa inyo para ma-enjoy niyo yung buhay niyo 'di ba? So yung parents niyo supporting cast lang 'yan. Kaya wag kayo masyadong ma-attach sa kanila. Tsaka single individual lang din yan na nagso-survive lang din. Tsaka ginagawa lang nila yung script, di ba? Anong compass? So yung mga tao na yan, nasa script yan. Meron sila mga scripted na sasabihin. Tapos sabay magre-respond ka doon. Kung hindi ka pa nagising kung hindi mo pa na-unlock script mo, yung mga sasabihin mo sa kanila is in alignment dun sa script na yon. Pero once naka-unlock ka ng script mo, is dun ka na may kalayaan na magsabi ng ad-lib. Ibig sabihin, hindi alignment dun sa script ng parents mo. Kaya pansinin mo yan, pag nagising ka, yung mga tao sa paligid mo, unti-unti na silang magda-drop off. Kasi nga, pera na lang kung finalong mo pa rin yung script, which is malayong mangyari. Kasi nga, labag sa kalooban mo eh. So, usually ito yung mga tao na ganito na naka-unlock na script is madalang mo sila makikita laging nag-iisa kasi nga 'di ba yung script nga yung mga ano eh. Pero 'di ba sinasabi pagka Pistis Sophia Sophia consciousness yan 'di ba? Yung parang may idea lang ako diyan pero hindi ko kasi ganong inaano yan eh. Yung sa Gnostic. Nabanggit ko rin yan, Gnostic. Binasa ko yung Forbidden Religion. 117 pages. Pero hindi dun dinisect talaga yung Gnostic talaga na ano. Kasi parang brief summary lang yun. Dun ko nakuha yung idea na space-time, tsaka uncreated, created. Pero, hindi na rin talaga siya mahalaga. Kasi nga, self lang talaga eh. Actually, parang game over na nga rin talaga pag once na, ano bang religion mo? Catholic ako, pero hindi na ako naniniwala sa mga religion kasi programming lahat yan eh. Nasa script pa rin yan. Kasi nga, di ba subjective reality, pwede mo nga paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti dahil sa cause and effect nga, di ba? Siyempre, may batas tayo. Pwede ka naman talagang gumawa ng kasamaan dyan. Mang-snatch ka dyan kung gusto mo, di ba? Kung gusto ng kalooban mo, tsaka yun yung truth mo. Wala namang masama dyan. Pero may cause and effect, di ba? Kasi kung sabi, bawal daw pumatay, lahat tayo mamamatay. Paano yun? Dinefeat na yung bawal, di ba? O, nasa sayo na nga yan eh. Ano yan eh? Tawag dyan na subjective reality talaga. Pero yung pagpatay talaga is low frequency activity yan. Meron kasing low frequency activities eh, tsaka thoughts, words, tsaka actions. Ibig sabihin, mga harmful sa sarili at ibang tao. Yan yung mga low frequency activities, thoughts, words, at action. Ibig sabihin, mga nakakasakit. So, mga high frequency yung nag-a-uplift ng tao. Magaganda lang sasabihin mo, papakinggan mo para magaganda lang. Tapos yung mga ikakabuti mo. Kaya nga, naniniwala ka ba sa Diyos? Siyempre, ang Diyos kasi ikaw eh. Yun ang pinaniniwalaan ko, kaya nga self-realization. I-realize mo yung self. Sino ba yung nagpapatakbo na itong lahat, diba? Which is siya rin naman talaga. So yun yung morality, hindi rin totoo yung morality. Subjective kasi yan eh. Kasi nga lahat, programming yan lahat. Actually, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan alisin nyo talaga zero, di ba? Wala kang papaniwalaan, zero talaga, zero. Wala ka talagang papaniwalaan. As in zero lang talaga. Kasi nga, i-align mo siya dun sa source, di ba? Di ba si source nga 0 point stillness. So meaning niyan, wala ka talagang papaniwalaan, as in zero talaga. Ito, sinishare ko to kasi inner wisdom to. Parang
knowing or wisdom knowing. Sinishare ko to sa inyo. Psychic attack. Projection kasi yan psychic attack. Which is, di ba nga, connected tayo lahat. So, yung mga iniisip mo, may isip rin yan ng ibang tao. Totoo yan. May isip nila yan. Kasi nga projection, di ba? Kaya nga ang focus mo lang talaga, sarili lang talaga, self-mastery, self-love. Kasi nga, wala kang pakialam sa kanila kung anong gusto nilang gawin. Mag-self-destruct sila dyan. Basta wag ka lang nila sasaktan physical Doon ka pwede may karapatan ipagtanggol mo sarili mo hanggang kamatayan. Wag ka lang nila talagang sakta ng physical. Words, wala kang pakialam dyan, murahin ka nila. Hindi ka naman masasaktan yan Kasi walang kinalaman yan Yung mura, hindi ka dapat masasaktan dyan dahil targeted individuals, totoo yan. Meron naman din ganyan. Kasi isa na ako dyan. Alam mo, pag nag-unlock ka sa script, syempre, yung AI hive mind, titirahin ka rin. Pero ibang topic na yun. Ito kasi unlocking ng script kasi nga, maraming tao, di ba, gusto yung law of attraction, ma-attract nila yung gusto nila. Pero hindi mo ma-attract yan, tsaka hindi ka makapag-manifest. Kasi ang manifestation, God's creation yan, God's creation. Kung nasa script ka, although si God din naman yung mga tao na yan, may specific lang talaga sila na na script. Ibig sabihin, sure may mayaman sa kanila, pero hindi nag-e-effect yung manifestation sa kanila kasi nga nasa script sila Ibig sabihin, wala silang freedom of choice. Yun yung sinasabi natin, freedom of choice. As in, mapapansin mo yan, di ba? Yung mga tao na nasa trabaho, nandun lang sila. Simula umpisa hanggang kaduluduluhan, yung mga friends nila nandun lang. Kaya nga pag nag-unlock ka ng script, babaguhin mo lahat. Aalis ka sa bayan mo, aalis ka sa parents mo, yung mga kaibigan mo dati, ikakat mo, kasi nga, hindi mo na sila, ka-frequency. Marami talagang mawawala sa'yo. Marami talaga. Kung gusto mo may pagbabago Paano illusion trap? Illusion trap. Soul trap. Soul trap. Hindi rin ako naniniwala sa soul trap Yung soul trap. Kasi alam ko, pag namatay kasi ang individual body, itong puro na nag-take over sa akin na sinasabi kong self is mag-i-stand pa rin talaga siya. Sure, may ibang mga tao dyan magre-reproduce, diba? So, wala na tayong control dun sa ibang tao. Ang focus mo lang talaga sarili. Kasi pag nawala na tong katawan, memories mo mawawala. Mga accomplishment mo, experiences mo, kasabay yan lahat. So, dissolution talaga ng self. Ibig sabihin, mawawala talaga yung self na identity na Bakit nawala sa FB? I mean, di kita na friend. Sa FB kasi nga, maybe time lang talaga. Actually, si SmartFit din nawala rin sa Facebook. Kasi nga, meron silang in-implement doon na Face ID. Di ba yung anime yung profile ko? Nahirapan ako kahit anong Face ID mo, hindi siya tugma sa profile pic mo. Ida-down ng Facebook. Kaya yung mga may mukha lang talaga yung dun sa Facebook, dinown talaga siya. So yun nga, 'di ba? Solo journey to. So lahat talaga 'yan, as in yung old version mo iiwan mo talaga siya once nagising ka. Kasi hindi ka makapag-manifest niyan kasi biruin mo, sasamahan mo yung parents mo, tapos yung mga kaibigan mo na low vibration, 'di ba? So hatakin ka niyan pababa. Kasi yung old script mo, 'di ba? Malamang 'yan yung mga low frequency kasi nga magi-start ka talaga sa low frequency. Alam mo bakit? Kasi para ka ma-unlock mo yung script mo, kailangan magfo-focus ka sa sarili mo, iaangat mo yung sarili mo. Yung frequency para ma-unlock mo yung script. Sinasabi ni Quartz Crystal, level 5 daw yun Once nasa level 5 playing field ka na ng frequency, dun mo ma-unlock yung script mo. Which is, magagawa mo lang yon pagka nag-nofap ka, hindi ka kumain ng animal meat for 30 days.
Ako nga nag-vegetarian pa ng 1 year and a half eh. Sobra-sobra pa sa 30 days. Tsaka surrender, complete surrender, lahat ng mga paniniwala mo. Tapos parang nagkulong ako nun sa kwarto, parang 14 days ata. Parang nawala na ako ng gana, as in nag-dissolve siya lahat. Tapos parang wala ka ng gana. Minsan nga yung dating papasaya sa'yo, wala na. So matagal yung pace nun. Tapos meron pa nga, ang haba na ng buhok ko, hindi na ako nagpagupit. Parang, kasi nga nawala yung self mo eh. Yung parang identity, di ba? So nangyari nun, parang feeling mo kumpleto ka na talaga. So, pero syempre, kailangan mo pa rin bumalik dito, di ba? Kailangan mo pa rin bumalik sa 3D reality para ka makasurvive. Tsaka enjoy mo yung buhay. Kaya hindi ko advisable yung mga ginagawa ng mga Buddhist na mga nag-a-isolate. Total na buhay ka rin naman eh. Although, depende sa kanila. Buhay nila yun eh. Hindi ko naman sila pwede i-judge. Choice nila yun. Mahalaga kung may pera sila, gawin nila yung gusto nilang gawin. Kaya nga hindi ako nakikialam sa mga tao, life path nila, bahala kayo dyan. Basta ako, focus ka lang sa sarili mo. Kasi nga, for experience lang talaga to eh. Ikaw talaga yung solo character. Ikaw si self, ikaw yung God, ikaw yung center of the universe. Magsalita ng kung ano-ano eh. Sa totoo lang eh. Pero may cause and effect, di ba? Kuwari, makipag-usap ako sa ibang tao. Alam mo, hindi ko gusto yung sinasabi mong pwede kong ganunin, di ba? Pero may cause and effect, di ba? Hindi ka basta-basta ganun. Nagiging conscious ka na sa mga gagawin mo. Pero wala kang limit. Wala ka talagang limit. Sky is the limit. Kasi nga, mag-e-effect lang yung manifestation kung na-unlock mo yung script mo. Ibig sabihin, nagka-awakening ka. Hindi gagana yung manifestation kung nasa script ka. Sure, may mga mayaman nga, di ba? Nasabi ko kanina. Pero, nasa script pa rin talaga sila. Tsaka lagi mong tatandaan yung mga kasama mo dyan, sinishape lang yan. Pabalik pa rin yan talaga sa'yo. Kuwari, may mga tao na background character, which is yung parents mo, kung sino pa man yan, katrabaho mo, mga namimit mo sa kalsada, sa mall, mga ano yan, background character. Meron sila mga script line, kahit nagising ka na, meron sila mga script line na ibabato sa'yo. Tapos para makapag-interact ka sa kanila, sila rin magbibigay sa'yo ng opportunity, di ba? Sila yung magbibigay ng opportunity. Kasi nga, nakapattern talaga tong reality na to sa'yo mismo. Sa self mo, sa'yo mismo. Kaya nga pinaparealize ko sa inyo to para magkaroon kayo ng empowerment na hindi nyo ibibigay kung kani-kanino lang. Mga background character yan. Di naman yan yung center of the universe mo, di ba? Ikaw ang player. Tawag nga ni Quartz Crystal dito, source player, di ba? Ikaw yung source na nagkatawang tao, tapos gusto ng adventure, mag-experience kung anong gusto mo ma-experience dito. Sky is the limit. Kung wala kang paniniwala, 'di ba, zero nga, 'di ba? Actually, hindi mo ma-unlock script mo kung may hatred ka, unforgiveness, you worries masyado sa future. Tapos, marami kang mga paniniwala. Hindi ka kumawala sa mga paniniwala, mga religions, karma, sin, wala talaga yan. Paano sa'yo? Yun yung totoo. Kahit sabihin pa nila na masama kang tao, yun yung totoo sa'yo, di ba? Pero, hindi ko advisable yan. Maging logical din naman kayo, di ba? Kasi nga, may cause and effect tayo. Hindi naman pwedeng kung ano na lang gusto mong gawin mo dyan, gawin mo na lang ng gawin. Although, wala naman talagang pipigil sa'yo kasi nga, pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. Diba? Player sa laro. Yes. Source player. Once na nag-take over na siya sa katawan mo, sky's the limit na, diba? Kung ano yung papaniwalaan mo, yun yung mangyayari. Kasi nga, ikaw nga yung player. Actually, ikaw, kahit nga tulog ka, ikaw pa rin yung player eh. Pero hindi mo malalaman na player ka. As in, parang in trance ka lang talaga. Kasi nga, nasa script ka eh. Hindi ka nagising eh. Tulog ka eh, di ba? Kaya, yung mga tulog na tao, wala ka na rin pakialam. Actually, kahit gising sila, wala ka na rin talagang pakialam sa kanila eh. Kasi nga, focus mo lang talaga sa truth nga, di ba? Sinasabi nga, inner truth. So, kung inner truth yan,
Wala kang pakialam sa sasabihin ng iba, 'di ba? Truth mo 'yan, wala kang pakialam diyan. Truth ko 'to, mag-i-stick ako dito. Kasi dun mo lang ma-attract talaga yung ano, yung talagang gusto mo. 'Pag nag-stick ka sa inner truth mo, dun mo ma-attract. Kasi kung hindi ka nag-stick sa inner truth mo, nag nagpa-impluwensya ka sa iba, sinusunod mo sila, 'di ba? Sila na yung God mo, hindi na yung self mo. 'Di ba nga, what you pay attention, yun yung binibigyan mo ng buhay or God, 'di ba? Yun nga yung kasabihan, 'di ba? Kung kanino mo binibigay yung attention mo, yun yung binibigyan mo ng buhay. So, ganun din mangyayari. Kung nag-stick ka lang sa truth mo, kahit sabihan ka pa nila sinungaling or kung ano pang judgment yan, truth mo yan wala siya magagawa. Ganun ka rin naman. Kung focus mo sarili mo, mahal mo sarili mo, tapos syempre kung mahal mo sarili mo, tanggap mo yung sarili mo, good side at bad side. O dahil mahal mo yung sarili mo, good side at bad side, wala kang pakialam sa ibang tao dahil may good side at bad side sila. Kung lumabas yung bad side nila, expected na yon dahil bawat tao meron yan. Magugulat ka pa ba? Hindi ka na magugulat, di ba? Ba't ka magugulat? Kung wari binitray ka, ay, nag-cheat siya. Well, ano nakakagulat dun expected naman yan. May good side at bad side yung tao. So, yan yung nagagawa ng self-focus tsaka self-love or self-mastery na sinasabi ko. Walang makakasakit sa'yo, biruin mo. Kahit magtapos yung relasyon, okay lang, people come and go Walang permanente sa buhay. Dun pa lang sa wisdom na drinap ko na ganun, walang permanente sa mundo, mapapalaya ka na yan. Tapos yung self-realization na yung hinahanap mong God, yung identity mo, nabanggit ko rin yan sa second live ko na ikaw ba yung pangalan mo, label lang yan. Yung katawan mo, ikaw ba yan? Nagbabago yan. Walang permanent identity. Yung dating ikaw nung bata ka, na mahilig magbike, ngayon hindi ka na mahilig magbike, kotse na gusto mo. So nawala na yung identity mo dati. Walang fix, di ba? Walang permanente. So hindi rin reliable na ikaw yung dating ikaw. Kahit nga ngayon, pwede ka magbago bukas, kinabukasan So yung sinasabi, kahit katawan mo nagbabago. Kuwari, ngayon yung katawan ko ngayon, bukas, hahaba na yung buhok ko na onte, although hindi ko mamamalayan yan. So, nasan yung permanence dun? Kasi kung identity pag-uusapan natin, dapat permanence, saka ownership. Wala Tatanda ka. Matotodas ka, di ba? So, paano na yan, di ba? Kaya nga, yan yung sinasabi ko na yung self na hinahanap na false yan, yung parang perception mo ng self mo. Evolution ba? Wala kasing evolution Ang ano lang talaga, yung expansion of awareness lang talaga. Kasi itong katawan, mutation and contraction lang to Ibig sabihin, yung biology mo talaga, may expiration date talaga. Pag na-reach ng katawan mo yung maximum biological limit, yun yung game over na. So, wala talaga. Yung evolution, hindi. Expansion of awareness lang. Actually, game over na nga game over na nga rin talaga kapag na-realize mo na si self Ibig sabihin, kumonekta ka na dun kay God Game over na. Actually, pwede ka na nga matodas. Okay lang. Kasi, tanggap mo na dahil yun talaga ang course of nature. Wala rin permanente sa buhay. Tsaka for experience lang din talaga to lahat, di ba? Kasi, yung pagka nasa script ka pa, parang ang dami mo pang takot. Takot ka sa mga ganito, future worries, ang dami mong worries. Tapos yung emotion mo, naka-stick yan sa future tsaka past. Yung past mo nga, pwede mo nga rin baguhin sa totoo lang Ito, dapat share ko to sa clip, pero i-share ko na dito. Yung past mo, pwede mong baguhin. Kung may mga past traumas ka, hindi maganda dati, pwede mo siya manipulate. Kasi nga, what you believe will become true. So, yung past mo na hindi maganda nangyari sa'yo, palitan mo siya.
Palitan mo siya sa isipan mo na maganda nangyari, tas maganda kinakalabasan. Or kung ayaw mo palitan, gawan mo na lang ng aral. Nag-fail ako dati. Gawin ko ganito para hindi ako mag-fail uli. At least nag-restore siya. Nasa sayo na yan kung anong gusto mo. Kasi nga, ikaw nga si self God the creator, 'di ba? Ikaw nga yung self, God the creator. Pwede mong baguhin yung nangyari sa past mo. Pwede kang magsinungaling, baguhin mo yung nangyari sa past mo. Kasi nga, past hindi nag-i-exist yan sa now. Memory lang yan. So kung, di ba yung subconscious hindi naniniwala yan sa sa salita, tsaka sa sa in-embody mo lang talaga. So pwede mong baguhin talaga yung past mo. Yung future mo, pwede mo siyang baguhin. Ngayon, kung anong ginagawa mo ngayon. Pero yung past mo, pwede mo rin siyang baguhin. Ganun kalupit, di ba? Sky is the limit nga. Wala talagang limit, di ba? Yung katawan mo lang talaga yan may limitasyon eh. Pero yung tsaka yung mga magagawa mo dito may limit. Pero yung law of attraction, magte-take effect kasi nga, na ikaw na yung self na sinasabi natin, nag-unlock ka dun sa script mo, di ba? Kung ano yung iniisip mo, laman ng kalooban mo, in-embody mo, yun yung mangyayari. Dadating yung mga opportunity, or kung yung iniisip mo puro negative, dadating din yan. Kasi nga, na-unlock mo na script mo eh. Kaya nga, ginagawa ko dyan, grounded lang talaga, present lang talaga yung ine-enjoy ko lang talaga yung present eh. Kasi pagka nag-iisip ka ng mga worries, ma-attract mo yan. Yan lang ang drawback niyan eh. Ang drawback kapag nagising ka na or na-unlock mo sa script mo, instant yan. Kung ano iisipin mo, negative, patay kang bata ka, lalabas agad yan. Mangyayari talaga siya agad, ganun kabilis. Kaya nga pero yung mga, kuwari, depende na lang yan sa frequency mo eh. Tsaka kung may mga opportunity. So yan yung sinasabi ko. Kaya pag pinanood nyo to mamaya, i-upload ko to mamaya. Panoorin nyo yung mga breakdown kung paano mag-unlock ng script. Di ba nga si Jesus, di ba? Hindi naman ako religious, pero nag-fasting siya for 30 days and 30 nights. Yun. Di ka kakain ng meat for 30 days, tapos i-align mo kasi lahat parang zero. Wala kang emosyon, kasi yung hatred, anger, resentment, kahit nga happiness as in, wala. Isusurrender mo lahat, total surrender, pati yung beliefs mo, surrender. Kasi nga si God, zero, di ba? Zero, stillness, zero point. So, i-align mo yung body, mind, emotion mo sa zero. Once na-reach mo yung frequency na zero, boom! Dun mo na ma-unlock script mo. Kung may mga dyan, may nakagawa sa'yo ng kamalian, patawarin mo. Hindi para sa kanila, para sa sarili mo. Para wala kang mararamdaman na hinanakit. Kasi hatred, negative frequency yan. Anger, negative. Happiness, love, positive frequency. Pero hindi yun yung ina-achieve mo zero talaga As in, parang patay. Kaya nga total surrender Dun ka di ba napapansin mo yan? Yung mga nagigising is parang fed up na sila sa buhay nila. Tapos, ang daming pagsubok sa buhay. Surrender na ako. Bahala na to. Parang, fuck this shit. Parang sinurrender mo na lahat. Tapos, tinutuloy mo na lang yung ginagawa. Yun, di ba? Tapos bigla sila nagigising na lang bigla. Na-unlock nila yung script nila. Tapos bigla nila marirealize may kapangyarihan pala sila, di ba? Mostly naman na nagigising na tao, ganun total surrender. Kasi fed up na sila sa buhay nila. Ang daming utang, nabaon sa utang. Tapos paycheck to paycheck. Tapos ang daming responsibilidad, ang daming future worries. So, alam mo yun, sumabog bigla. Sabi biglang na-fed up na sila. Sige na nga, surrender na ako, suko na ako. Hayaan ko na to. Dahil sumurrender ka na, wala ka na nararamdaman, namanhid ka na, tapos wala ka na iniisip. Sinurrender mo na, di ba? So, ganun mangyayari. Mag-a-align yan. Dun sa sinasabi natin, zero. So, once nangyari yan, ma-unlock mo script mo by accident, malamang.
Kasi usually naman nangyayari sa kanila by accident eh. Pero pwede mong piliin. Pakinggan mo yung video na to simula umpisa. One step ahead na nga kayo kasi nakikinig kayo dito eh. Since pinapakinggan nyo tong sinasabi ko, ibig sabihin, nasa loob nyo na yun, yung willingness tsaka intention na kumawala sa buhay nyo na nangyayari na paulit-ulit, diba? Kasi pagka nasa script ka, limitado lang talaga yung ano mo. Parang, alam yung character sa mga television, ganun. Wala kang freedom talaga. Tsaka yung manifestation, hindi magte-take effect. Magte-take effect lang yung manifestation sa mga naka-unlock na script. Pero yun nga, yun yung focus dito eh. Key lang talaga dito self-focus tsaka pagmamahal sa sarili. Mahalin mo talaga yung sarili mo. Nang buong buo, tanggapin mo lahat. Tapos isurrender mo na lahat ng mga beliefs mo. Kasi in the middle of belief is a lie, di ba? Ikaw gagawa ngayon ng paniniwala mo. Kahit itong mga sinasabi ko, i-filter nyo to kung totoo. Kasi nga, subjective reality, di ba? Ikaw nga si God eh. Kung ikaw si God, papaniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan, di ba? Walang pwedeng magdikta sa'yo kung anong gusto mong paniwalaan. Di ba? Ikaw nga si God eh. Kung ikaw si God, magpapaniwala ka ba sa mga ibang tao, 'di ba? Filter 'yan ng sarili mo, yung sinasabi nating God. Kaya tong mga sinasabi ko, i-filter nyo rin 'to. Kung totoo to sa inyo or hindi. Dahil yung sarili nyo lang talaga yung makaka-distinguish kung totoo to. Yung sinasabi ko sa inyo. Pero itong sinishare ko sa inyo, ito yung step by step kung paano mo ma-unlock yung script mo. Para umepekto yung manifestation tsaka law of attraction. Kasi nga, kung ikaw na si God, siya na yung nag-take over sa'yo, yung creation mo is manggagaling sa lahat ng iisipin mo tsaka kaloob-looban mo. Diba? Kung ano yung inisip mo tsaka binigyan mo emosyon, mangyayari. Kung ano sasabihin mo parati, mangyayari din. Kung ano yung dominante. Kasi nga, ikaw na nga si God the Creator. Diba? God the Creator. Hindi mo bibigay yung attention mo sa iba. Ikaw na nga si God the Creator. So, paano? So, hopefully marami ngayon natutunan dito. I-upload ko to mamaya. Para sa mga hindi nakapanood na followers dyan, almost 400 na rin. So, hanggang dito na lang. Peace!